Minsan sa ating buhay ay may darating. Aakalain natin na sila na ang magiging habang buhay natin na makakasama hanggang sa ang dating matamis ay papait. Ikukwento ko sa inyo ang kinahantungan ng lalaki sa litratong ito. Setyembre ng taong 2006, nagkakilala ang noon ay 26 na taong gulang na si Jody Arias at ang 29 na taong gulang na si Travis Alexander. Ang dalawa ay unang nagkadaupang palad sa isang malaking convention na parehas nilang dalawa na dinaluhan. Nagsimula sa pagtama ng mata hanggang sa umabot sa pwede ba kita na makilala. Sa bilis ng pangyayari, tila ba sa isang kisap mata ay masasabi na matagal na sila na magkakilala. Napasarap ang kwentuhan ng dalaga at binata. Kinahapunan bago sila ay bumalik sa sarili-sarili nilang mga hotel na inarkila ng kanilang kumpanya. Niyaya ng binatang si Travis ang dalaga na si Jody. Ito ay upang ang kanyang makapareha sa isang formal na piging na dinaraos naman sa kanya kumpanya. Matapos ang talaga namang matagumpay na party, hindi pa naghiwalay ang dalawa. Magdamag sila na nagkwentuhan at nagkasiyahan. Kinabukasan, nagulat na lang ang mga kasama ng binata na habang nag-uumagahan sila, bigla na lamang ito na nagsalita. Nakilala ko na ang babae na aking pakakasalan at makakasama habang buhay. Sa tinura ng binata, tila ba ang kanyang mga kasama ay naglumihanan. Ang iba naman ay napataas pa ng kilay. Sino yung tinutukoy mo? Yung babae ba na nakilala mo kahapon? Yun ba yung sinasabi mo? Sino pa? Sagot nitong si Travis sa kanila. Oo, at Jody ang pangalan niya. Matapos ang convention o ang pagtitipon, nagpatuloy ang dalawa sa pagkikita nila. Ito ay kahit LDR o long distance relationship ang estado nilang dalawa. Si Travis ay nakatira sa estado ng Arizona, samantalang si Jody naman ay nasa California. Kumbaga, nasa Luzon ang binata at nasa Mindanao naman ang dalaga. Ngunit sa pusong umiibig mga katinagalog ko, walang malayo. Kaya naman hindi tumigil ang dalawa. Panay-panay ang pagkikita nila, panay-panay din ang biyahe nila kung saan-saan. Ang kani-kanilang mga social media ang naging saksi kung gaano nila tila ba kamahal ang isa't isa at kung gaano kasaya ang kanila na pagsasama. Ngunit iba naman ang tingin ng mga tao na nakapaligid sa kanilang dalawa. Ayon sa mga kaibigan nitong si Travis, nasa umpisa pa lang na kanilang relasyong dalawa, kakaiba na ang kinikilos ng dalaga. Ayon sa kanila na humaling ang dalaga sa nobyo niya. Dagdag nila na minsan habang nakikipag-usap sa kanila ang binata tungkol naman sa trabaho, ang dalaga ay bigla na lamang lalapit mula sa likuran at lilingkisan ang binata. Hanggang sa matapos ang pag-uusap nilang lahat ng mga katrabaho niya. Hindi siya binitiwan ng dalaga. Minsan habang may mahalaga na naman silang pinag-uusapan, muli lumapit ang dalaga sa kanilingkisan na naman ang nobyo niya. Sa pagkakataong ito medyo nainis at hinawi siya ng binata at sinabing sandali at may importante kami na pinag-uusapan. Ngunit imbis na umalis, sa gulat ng mga kausap niya, paggalit na lumapit muli itong si Jody kay Travis at saka mas mahigpit siya na nilingkisan muli nito. Tila ba may mali? Ito ay ayon sa mga kaibigan at katarabaho nitong si Davis. Dagdag nila na siguradong gera patani ang aabutin nitong si Travis sa oras na may makita itong si Jody na kausap siya na ibang babae. Hindi mahalaga sa dalaga kung sino ang kausap ng nobyo niya, matanda man, bata, kamag-anak, kahit patsahin at maging ang sariling ina ni Travis ay matindi na pinagseselosan niya. Paminsan naabutan nila itong si Jody na sinusundan itong si Travis sa Casillas. Pinakikinggan niya kung ano ang ginagawa nito o kung totoo ba na may kausap ito sa loob ng mismong banyo. Pumupunta rin ito sa mismong tahanan nitong si Travis kahit pa anong oras nito na maibigan. Minsan kahit pa madaling araw
wala itong pinipiling oras o araw. Minsan nang magpunta itong si Jody nang walang anunsyo sa bahay ng kanyang nobyo at wala ito sa bahay, nagpumilit itong pumasok gamit ang isang maliit na pintuan para lamang sana sa kanyang alagang aso. At dahil dito, naipit itong si Jody sa maliit na pintong iyon. Kaya naman napilitan itong tawagan ng nobyo na kasama noon ng kanyang mga kaibigan na mga lalaki. Naabutan nila itong si Jody na nakabara sa pintuan dahil sa nabigo nitong pagpasok sa tahanan ng kanyang nobyo na walang anunsyo at paalam. Dahil dito tila ba nababahala na talaga ang mga kaibigan nitong si Travis sa kakaibang inaasal ng kanyang tila ba humaling na nobya. Delikado na ito sa tingin ng mga tao na malapit sa kanya. Kaya naman nagtipon-tipon ang mga kaibigan nitong si Travis at masinsinang kinausap nila ito siya. Ayon sa kanila na hindi na nila nagugustuhan ang inaasal ng kanyang nobya. Para sa ikatatahimik niya, kailangang ipadoktor niya ang nobya o hindi naman kaya ay kailangan na iwanan niya ito habang maaga pa. Ngunit habang nag-uusap pala sila sa silid, nagulat sila na may marinig sila na tila ba ingay sa pintuan. Agad pinuntahan itong si Travis ang pintuan at agad niya na ito ay binuksan. Natahimik ang lahat ng tuluyang bumukas ang pintuan. Itong si Jody pala ay kanina pa na nakikinig sa pinag-uusapan nila. Hindi maipinta ang itsura nito at nagpupuyos sa galit. Isa-isa nitong dinuro ang mga kaibigan ng kanyang nobyo at sinabihan ng hindi magaganda na mga salita. Inalis ni Travis si Jody at nagsialisa na rin ang mga kaibigan nang nagpapayo sa kanya. Isang araw dumating ang balita, sinunod nitong si Travis ang payo sa kanya ng mga kaibigan at mahal niya sa buhay. Sa kanyang nobya ay tuluyang nakipagkalas na siya. Kung iisipin dahil nga malayo sila sa isa't isa at LDR ang relasyon nila, mabilis na makakalimot ang dalawa sa nabigong relasyon nila. Si Travis ay nagsimula na muling makipag-usap sa ibang mga babae. Tila ba siya ay agad na naka-move on na. Ngunit 2 linggo lamang ang lumipas mga katinagalog ko. Ito palang si Jody ay lumipat sa estado ng Arizona. Malapit pa sa tinitirahan ng dati na nobyo niya. Nang mabalitaan itong si Jody mayroon na ipinalit sa kanya at Lisa na ang pangalan ng bago niyang sinisinta, nagsimulang ipinakita ni Jody ang tunay na kulay niya. Ayon kay Lisa na minsan sa kalaliman ng gabi habang siya ay natutulog na sa bintana ng silid niya, may babae na nakatingin ng masama sa kanya. Sa takot niya ay agad siyang tumawag ng kapulisan. Doon nila nalaman na ito pala ang si Jody ay palihim na matagal na siya na sinusundan. Ilang araw pa, gulong naman ng sasakyan ng dating kanyang nobyo ang kanyang napagdiskitahan. Binutas nito ang 4 na gulong ng kanyang sasakyan. Tila ba walang katapusan na ang kanyang paghahasik ng langim. Hanggang sa Abril ng taong 2008, mabilis na nag-impake itong si Jody at bumalik sa estado na dati nito na tinitirahan. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Tila ba tapos na nga itong si Jody at si Travis? Wala na silang katatakutan pa. Makakausad na silang pareho sa kanilang nabigo na pagmamahalan. 2 buwang makalipas, hindi sinipot nitong si Travis ang isa sa pinakamahalaga na negosyante na kausap niya. Yamot na tinawagan itong si Travis ng kanyang mga kasama sa trabaho at maging mga kaibigan. Ngunit hindi sinasagot ni Travis ang lahat ng tawag nila. Kaya naman makalipas pa ang 2 araw nang wala pa ring naririnig mula sa kanya, pinuntahan na si Travis ng mga nag-aalalang mga kaibigan niya. Sa pagbukas pa lang ng kanyang pintuan, bumungad agad sa kanila ang carpet nito na alam nilang puti. Ngayon ay naging pulang-pula na. Sa taranta tinawag nila ang pangalan nito sa buong kabahayan hanggang sa makarating sila sa banyo, kung saan nagulantang sila sa kanilang naabutan. Si Travis ay nasa bathtub, naliligo sa sarili nitong pulang likido at wala na itong buhay. Agad na ipinatawag itong si Jody, ngunit ayon sa kanya, wala siyang alam at lalong wala naman daw siya na kinalaman. Ngunit sa investigasyon nakakuha sila ng isang camera. Ito ay nakatago sa loob ng washing machine sa banyo. Sa mga litratong ito si Jody
ay maliwanag na nasa loob ng tahanan ng dating nobyo. Ito ay dahil kinuna nito ng letrato ang sarili ilang beses habang ito ay papalapit papunta sa loob ng banyo. Kinuna ni Jody ang sarili niya sa loob ng banyo kung saan nandoon itong si Travis at kasalukuyan noon na naliligo. Isang flash ang sumilaw sa mata ng binata at ang litratong ito ay ang huli niya na nakuha. Matapos nito ay ginamitan ni Jody si Travis ng matulis na sandata na siyang naging katapusan niya. Mayo ng taong 2013, hinatulan si Jody sa salang pagkuha sa buhay ng kanyang dating pinakasisinta at mabibilanggo ito ng habang buhay nang walang tsansa na maparulan pa. Mga katinagalog ko, kaya nyo ba ang nagawa ni Jody sa ngalan ng pag-ibig? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama na ito ay ating basahin. Ang may pinakamagandang sagot po ay mananalo pa rin ng 100 Gcash Load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.